Kuhang-kuha sa CCTV camera ang panloloob at palpak na pagnanakaw ng isang lalaki sa isang tindahan sa lungsod ng Quezon. Exclusive nagpapatrol, Pia Gutierrez. Alas 12:30 ng madaling araw kahapon, mag-isang pinasok ni Raul Bello Jr. ang tindahan ng ARM Skin Essentials Corporation sa Frisco, Quezon City para pagnakawan. Alam nito ang pasikot-sikot sa loob ng tindahan dahil siya ang electrician nito at mismong nagkabit pa ng vault. Perfect crime na sana, yun nga lang nandyan ang CCTV camera at kahit patay ang ilaw, na-i-record ang nagaganap na pagnanakaw. Bago pinintorya ang laman ng tindahan, tinangka niya munang sirain ng CCTV camera pero hindi ito umubra at nakunan pa siya ng malapitan. Sa pag-aakalang hindi na siya nakukunan, dumiretso na ang suspect sa second floor, kinalas ang vault at pahirapang ibinaba. Sa bigat ng vault, ilang minuto din siya nagpahinga bago tuluyang lumabas sa fire exit. Pero malas ng suspect, wala palang laman ng vault. Kakadeposit lang namin ng laman ng vault, just so happen na walang laman yung vault kung hindi yung lalagyan lang ng pera. Pakonsuelo na lang daw sa suspect ang nabitbit niyang whitening soap at 1,500 pesos na barya. Ngayon, napakahalaga ng CCTV. It's because nga makikita mo talaga na kahit na yung mga taong kilala mo, pwede palang magnakaw sa'yo. Pinaghahanapan ng QCPD ang suspect. Meron tayong ebidensya na talaga nagpapatunay na ginawa niya yung krimen. Napakalaking ebidensya ng CCTV. Nagbabala naman ang pulisya sa publiko na lalong mag-ingat sa mga magnanakaw, lalo na ngayong magpapasko. Pia Gutierrez, Patrol ng Pilipino. Dumating na kanina sa New York City ang kontrobersyal na si Pastor Terry Jones ng Pentecostal Church sa Gainesville. Ang pastor ang nagbantang susunugin ang mga kopya ng Quran bilang bahagi sa paggunita sa September 11 terror attack. Siniguro ng anak ni Terry na si Luke na walang magaganap na panununog ng Quran. Nananawagan naman ang Muslim Phil-Am sa New York na huwag ituloy ang pagsunog sa Quran. Git nila, mas masahol pa sa pagbobomba sa buong mundo ang pagsunog sa Quran. Dumagsa ang daan-daang Marcos loyalist sa Batac, Ilocos Norte. Ito'y para ipagdiwang ang ika-73 kaarawan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Matapos ang misa sa Cathedral ng Batac, pinangunahan ni Congresswoman Imelda Marcos ang pag-aalay ng bulaklak sa refrigerated crypt ni Marcos sa musoleo ng pamilya. Ayon kay Senador Bongbong Marcos, hindi pa siya nawawala ng pag-asa na maililibing sa libingan ng mga bayanyang ama kahit pa ang nakaupong Pangulo ay ang nakalaban nila sa politika noong panahon ng martial law. Darating din mamaya si Congressman Manny Pacquiao na siyang panauhing pandangal. Sa Coronadal City, South Cotabato, 5 ang patay, kabilang ang 7 buwang gulang na bata dahil sa flash floods at landslide sa lugar. Umabot naman sa 89 na pamilya ang nawala ng tirahan. Kwento ng mga residente, dumaan ang isang buhawi na sinabayan pa ng malakas na pag-ulan kahapon ng hapon. Sa Italy naman, isa ang nawawala sa Malaondoy na pagragasa ng tubig na may dalang putik o mudslide sa Italy. Sa amateur video mula sa www.ureporter.it.com, tila ala-ala ng bagsik na ondoy ang nakita sa pagkakapatong-patong ng mga sasakyan na tila nilalamon ng tubig na may dalang putik. Pilit na pinaghahanap naman ng mga otoridad ang isang coffee bar worker na nakulong sa loob ng pinagtatrabahuan. At susunod, sa bayang pagkanta ng iisang tao, hataw sa YouTube. At pagdating ng Kapamilya Stars na dadalo sa One Kapamilya Go ng TFC sa Amerika, dinumog sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.